Naalala nyo ba itong mga kadunatics? Panoorin. Tatay mo ay mangingisda. Oo. Diba? Oo. Yung nanay mo, mangingisda din. Oo. Bakit mo napagdaanan yung pagtitibo ng isda? Tatay mo, Again. Before tayo mag-react mga kadunatics, panoorin. tatay mo ay mangingisda. Oo. Diba? Oo. Yung nanay mo, mangingisda din. Bakit mo napagdaanan yung pagtitibo ng isda? Ay, nako. Ito na yung pinagmamalaki, mga kadunatics, ng mga loyalista, dilawan at pinklawan na magiging presidente daw nila na tatalo kay Inday Sara Duterte. Sabi pa nga dito sa comment section ha? Bangag out, lutang in. Talagang lutang to siya mga kadunatics sa panahon ni Tatay Digong. Ay, wala tong ginawa, kundi maglutang-lutang lang talaga siya. Walang nagawa to si Leni Robredo as a Vice President mga kadunatics, kundi ang pagrereklamo kay Tatay Digong. Ayun, inalis siya sa kabinete ni Tatay Digong. Well, anyway, yan ba yung presidente nyo? Pag siya yung presidente sa 2028 pagkatapos ni mga lutang na tayo lahat. Ayan. At itong mga kadunatics basag si Bonjing Rimulya dito mga kadunatics, panoorin nyo. Nako! Ayan. Isa doon sa maleta delivery nangyari pa sa panahon ni former Speaker Velasco under Duterte administration or action. Okay, kung hindi nyo narinig talaga yung tanong mga kadunatics ito, ang tanong ng reporter, sabi niya, isa daw sa mga maletas mga kadunatics ay naibigay daw sa panahon ni Tatay Digong. Yung speaker pa daw is si Speaker Velasco, hindi si Romualdez. Ito yung sagot ni Atty. Baligod mga kadunatics. Yun yung sinabi ni Bonjing Alam nyo siguro yan. Pinatunayan ni Bonjing mga kadunatics na totoo yung maletang aligasyon. At ang sinabi niya sa panahon din ni Tatay Digong yung isa doon. Ngayon, sunog siya dito sa sagot ni Atty. Baligod. Eto, panoorin. Yun ang pinagtatakahan ko. Dahil hindi pa namin sinusumite yung original ng mga pictures na siyang susuriin ng NBI. Makikita mo naman sa metadata ng photo. No? At sigurado ako yung binabanggit nila hindi nangyari nung time ni Duterte. Yun. At to be specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kimbo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin Akoy. ang nagsabi. Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022 ang picture. No? So, pero it's too early for them to say this kasi hindi pa nga nila sinusuri yung picture. Ibig sabihin, it doesn't matter mga kadunatics, i-deliver kay Kimbo, totoo. Itong si Bonjing Rimulya, dahil may nagsabi lang sa kanya na, panahon pa ni Duterte. Inireport agad mga kadunatics. Kaya uyaw talaga yung bunga nga nitong si Bonjing Rimulya. Kay Trillanes, inamin niya. Ito na naman mga kadunatics. Ang dami niyang nabulgar na accidentally mga kadunatics. Ayan. Ibig sabihin, totoo yung mga maletang issue mga kadunatics. Totoo. Ngayon, wag na kayong magsisinungaling. Ilabas nyo na. Iimbestigahan nyo na Bonjing Rimulya. Dito pa lang, malalaman na natin mga kadunatics na hindi nagsisinungaling itong 18 na Marines. Salungat sa mga pinagsasabi ng mga bungok na congressmen, mga senators, na hindi nangyari yan. Hindi totoo yan. Eto, dito na mga kadunatics. Bagsak kayo. Anyway, puntahan natin si Bongbong Marcos mga kadunatics. In-announce kasi niya today na itigil yung dagdag pamasahe na 1 peso lang.
Dagdag pamasahe na 1 peso. Itinigil pa ni Bongbong Marcos. Ha? Ngayon, sinupalpal sila ni Amy Marcos. Ang sabi ni Amy Marcos na wala ba silang group chat? At ito din yung ang sabi mga kadonatics ng isang guest dito sa DZMM. Panoorin nyo mga kadonatics. Magandang umaga sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Ano ho ang unang reaction ho ninyo nung nabalitaan po ninyo yung anunsyo ng Pangulo na approve yung dagdag pamasahe sa mga PUV pero binawi, suspended? Tayo ay bagamat sabi nga natin ay piso lamang yan, pero tingin Piso, natin Piso! ay makakatulong sana sa ating mga driver at mga operator dahil nga doon sa laki na nang nawalang kita ng ating mga driver. Pero nadismaya na hindi lamang ang mga jeepney driver kundi lahat ng public transport dahil nga dito sa pagkakasuspindi ni BBM. At pag tinignan natin, parang hindi nag-uusap. Parang hindi nag-uusap yung presidente at saka yung DOTR at LTFRB. Dahil may naalala ako dito kasi kung naalala nyo, yung dating inaprobahan ng Kongreso na sahod, di ba? Na pagdating kay BBM may binalik uli sa Kongreso. Parang ito yung na inaprobahan ng LTFRB at saka ng DOTR, ibinalik sa DOTR at kinansila. Yung actually pangalawang pangalawang cancellation na itong yung per hike kung naalala natin ay dapat nung January. Pero naghabol din at ang sinabi wag nga daw munang ituloy yung usapin ng dagdag pasahe. Although ang sabi ng Presidente Kamodi hindi napapanahon. Pero anong basa nyo? Bakit biglang nagkaganon? Bukod sa mukha kanyo hindi nag-uusap. Hindi napapanahon ang piso mga kadonatics. Well, ang oil price hike mga kadonatics, ilang piso? 10 ata mga kadonatics. Ewan ko I'm not sure. Pero grabe umabot sa 112 yung diesel ngayon. So, from 90 ata yan. So, ang laki! At tayo ay nagtataka sa ganitong mga posisyon sapagkat kung napapanahon o hindi napapanahon, tingin natin ay napapanahon sapagkat kung titingnan nga natin magkano na yung laki nung nawalang kita ng ating mga driver at mga operator na kung saan ay pag binalka natin ang maiksing history. Ang huling per hit po natin ay October ng 2023 pa. Ang tagal na pala, at, upo, at mula noon ay hindi naman talaga huminto yung pagtaas ng petrolyo. At sa ngayon ay kung titingnan po natin almost 46 pesos na yung itinaas at may mga additional 46? pa na dadagdag uli na tulad nung nakarang Martes ay 23 pesos yung panibagong taas. At ngayon ay nasa 100 may 103, mayroong 107 na per liter. May nakita pa nga Kamodi, 112 per liter ng diesel. At talagang yung ilang gasolinahan na yon, although may nagpapakarga, pero hindi gaya nung dati na ubod ng dami. Oo, dahil sa yung report din sa atin ng ibang region, halimbawa sa Region 5, ay nasa 110 na yung per liter. Kaya kung titingnan po natin, ay makatarungan ba sana yung usapin ng dagdag kita? Hindi pa ito yung para sa usapin na para umalwan ang buhay ng driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawawala. Dahil kung titingnan po natin, ang po natin, pag umabot ang presyo ng 120 per liter ayon sa Department of Energy, ay talagang kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ay malutong po na 3,600 pesos kada araw yung amin pong gagastusin para kami makabiyahe ng 12 to 18 hours yung ating pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Kaya halos napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo. Opo, ano po ang magiging sitwasyon ng mga jeepney driver at operator po natin sa mga susunod na linggo o buwan kung di po titigil tong kaguluhan na tataas pa po yung sirit ng petrolyo at wala nga pong inaasahan na dagdag pamasahe? Ang sa atin ay ngayon pa lang po ay nagbabawas na talaga ng oras yung biyahe ng ating mga public transport. Ngayon ay may mga bumibiyahe na ng 12 to 16 hours, nagbawas sila ng 2 oras dahil Grabe naman yung klaseng trabaho yan mga kadonatics. Walang tulugan. Grabe no? 12 to 16 hours, 18 hours pa daw. 4 hours lang. Ewan ko kung tutulog sila mga kadonatics kasi yung 4 hours, not enough mga kadonatics. Not enough, especially kung may pamilya ka pa. doon sa masyadong mataas na presyo ng petrolyo,
at hindi tayo magtataka na kung ito ay talagang tuloy-tuloy na tataas yung presyo ng petrolyo, hindi malayo na ito ay kusang huminto yung ating public transport. Kasi sa ano pang iuwi kung sa ngayon nga po ay nakakapag-uwi na lang sila ng 200 to 300 pesos na dati ay bago tayo nagkaroon ng US aggression, dati nakakapag-uwi pa ho ng 500 to 700 pesos. Kada araw po. Kada araw po yun sa loob po ng 12 to 18 hours na pamamasada. Pero sa ngayon ay halos 200 hanggang 300 pesos na lamang yung kanilang naiuwi. Napaka-unfair talaga ang buhay mga kadunatics. No? May mga grabe yung kayod, araw-araw, nagbalat ng buto. Tapos yun mga kadunatics, yung kita, ganun lang. While ang mga nasa posisyon ngayon, ako, isang nakaw lang mga kadunatics, milyones. Grabe. Sobra. Nakakainis talaga yung, yung quality ng buhay mga kadunatics. Hindi fair ba, no? Well, anyway, hindi halos mapagkasya doon sa pangangailangan ng isang pamilya yung kanyang maliit na kinikita. Ay Kamodi, meron naman yatang parating na fuel subsidy by next week. Sabi ng DOTR, kung tama yung pagkaalala ko, ay sisimulan daw starting on Monday. 5,000 piso rin yun. ay nako, 5,000 piso na naman mga kadunatics. Well, anyway, eto, tigil pamasada na pala sila ngayon mga kadunatics. Tigil pasada. Today. So, mga nasa 7,000 na mga biyahero mga kadunatics ang tumigil today. So, ewan ko kung ilang araw yan, hanggang ilang araw yung protesta nila. But, eto mga kadunatics, facts lang ha. Sa isang bansa sa Southeast Asia, nung nakaraang mga buwan mga kadunatics, before pa sa war, 2025 actually, 2025. Nag-increase sila ng fare for as high as, kung sa peso yan mga kadunatics, nasa 20 pesos. 20 talaga. I remember mga kadunatics. Kasi, na-experience ko talaga. 18 pesos yung babayaran ko mga kadunatics. Pag sasakay ako sa isang bus, ngayon, alam nyo ba mga kadunatics, ang nangyari? 40 pesos na ang babayaran ko patungo sa isang lugar. Same destination mga kadunatics. Pero hindi yan ramdam ng mga tao. Hindi ramdam mga kadunatics kasi nagtaas din sila ng sahod. Pero sa atin, ewan ko mga kadunatics, for God's sake, wala talaga silang pakialam sa mga nangyayari ngayon. Biruin mo, Claire Castro, ang sabi niya, ang tahol-tahol na sa palasyo mga kadunatics, sabi niya, huwag daw kayong mag-worry sa taas ng gasolina. You should not worry about it. Yun lang. Putek talaga. Anyway, let's go. Sa atin ay totoo na tingin natin ay makakatulong kasi malaking bagay yung 5,000 pesos. Pero pag tiningnan din natin, ito ba yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan ng ating transportasyon? Ang tingin natin ay hindi sapagkat kapag umabot nga po ng 120 per liter ang presyo ng diesel, yung 5,000 po halos sa 1.5 diesel lang gagamitin Kasi kung kami ngayon nagko-consume ng 30 liters per day, ay malutong po na 3,600 per day. Kaya kulang na siya doon sa pangalawang araw. Kahit sa atin, ang tingin po natin ay para maibsan kahit papaano yung dinaranas ng ating mga driver at ng ating mga mamamayan, ang tinutulak na natin sa gobyerno, baka pwedeng galawin niya yung buwis. Kasi nasa panahon tayo ng krisis na dapat ay isuspindi yung implementation nung excise tax at saka nung VAT. Kasi pag tinignan po natin yung dalawang buwis, alam mo sa excise tax, 6 pesos per liter po yan Sa kasalukuyan, sa ilalim po ng VAT, ay halos sa 10 pesos na 10 pesos. per liter. Kaya may 16 pesos na babalik sa ating mga driver at mga operator. At ang kakibat niyan ay pag naibalik ito, ay ang kakibat niya yung pagbabadi ng mga bilihin. At kahit papaano, ay makakatugon yung maliit na sahod ng ating mga manggagawa na 690 dito sa National Capital Region at di hamak na mas mababa sa labas ng National Capital Region. At yung maliit na kita ng ating mga driver kahit papaano ay makakatugon para doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kahit pa
Good. Well said, mga kadonatics. Well said talaga. Pero I doubt na i-suspend nila yan, mga kadonatics. Bakit? Itong mga buhaya na sa gobyerno, nabubuhay sa tax, mga kadonatics. At pag wala yung tax, mamamatay yan sila. Kaya, no. It would be impossible na i-suspend yung VAT at yung fuel tax, mga kadonatics. Ano po makakatulong yung kapag ginrant na ng Pangulo yung pag-suspend or pagtapyas po dun sa fuel excise tax? Kasi parang pending na lang to sa Pangulo kasi approved na ng Senado at Kamara eh. Sa atin ay dapat hindi lang tapyas, dapat tanggalin siya ng buo. Kasi halimbawa, kahit po nung tayo ay dumalo sa hearing sa Senate, ang pinag-usapan din doon yung excise tax. Ang sabi natin, hindi dapat tapyas yan, kundi talaga totally tanggalin yung buwis. Kasi pag tinapyas mo yan, 3 pesos lang yan eh. May matitira pa rin na 3 pesos. Hindi ko nga ang ambat ay 10 pesos, hindi meron pa rin 13 pesos per liter na matitira sa bawat litro na kinakarga natin. So paano po ang magiging plano ninyo? At kung sabi nga ng Pangulo hindi napapanahon sa ngayon, anong alternatibo po ninyo para marinig yung hinaing ng transport sector? Dahil most likely yung iba niyan baka hindi na talaga bibiyahid kung hindi nakakayanin yung mahal na per liter ng diesel. Can you imagine ang mga drivers na lang ang naghahanap ng alternatibo ngayon, mga kadonatics? Paano maibsan yung sigalot nila, mga kadonatics? Can you imagine that? Una, Instead ng talagang gobyerno? tinutulak nga natin na talagang harapin dapat ng administrasyon yung kasalukuyang kalagayan natin at siyempre sa bahagi po namin sa transport ay ngayong araw ay nag-start yung ating transport strike sa layunin na makita ng administrasyon ni Bongbong Marcos na talagang nahihirapan na yung kalagayan ng ating sektor. Kaya ang tingin natin dahil sa marami ng pag-uusap, ang tingin natin ay bakit naglunsad tayo ng welga sa ngayon para irehistro yung ating posisyon na tanggalin itong matataas na mga buwis na ito. Nationwide ba itong tigil pasada nyo, Kamodi, at hanggang kailan po ba? Itong March 19 ay umpisa pa lamang at may mga seri pa ito ng mga pagkilos sa mga susunod na mga araw at hanggang hindi dinidinig, hanggang hindi pinakikinggan ng administrasyon yung kahilingan o yung kahingian ng ating mga driver at operator, siyempre ng ating mga commuters at ng mamamayan. Dito ho sa Metro Manila, mga ilang libo Kamoding inaasahan yung magta-transport strike ngayong araw na ito? Sa atin ay sa bahagi po ng piston, kung dito sa NCR ay nasa 10,000 po yung ating kasapian. 10,000 At pero marami pong nagpaabot sa atin na iba't ibang grupo ng transport sector na talagang dismayado dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At siyempre, nadyan din po yung iba't ibang sektor ng ating mamamayan, yung ating mga commuters, kasama natin sa araw na ito sa mga susunod na mga araw. Sa palagay po ninyo, ano ba ang pinaka-negotiable na measure o hakbang na pwedeng gawin ng gobyerno? Kasi kung sinasabi po ng Pangulo na hindi napapanahon yung dagdag pamasahe, pero hindi pa naman din pinapatupad yung suspension or tapyas doon sa fuel excise tax, saan po nalalagay sa posisyon ang mga PUV natin kapag ganun? Sa atin ay yung immediate, una, yung pagtanggal nga ng buwis, tapos yung ating panawagan na magkaroon ng rollback mula do sa ibalik do sa 55 pesos bago magkaroon ng US aggression. Kasi bago po nagkaroon ng war ay ang krudo po natin ay 55 pesos. Kaya inaano natin na magkaroon ng rollback hanggang 55 pesos. Ay kung halimbawa Kamodin na pagsunurin or pagkasabayin halimbawa yung fuel subsidy na yung cash relief assistance na 5,000, tapos meron pa raw hiwalay na fuel subsidy from DOTR, okay na kaya yun? Tingin natin ay makakatulong, pero sabi nga natin ito ay once in a month lang eh. Isang bigayan lang to at tingin natin ay magiging epekto kung tuloy-tuloy naman na tumataas yung presyo ng petrolyo. Ayon mismo sa Department of Energy ay magkakaroon pa ng mga seri ng mga pagtaas. At hindi ito nag-uusap ng sintabo kundi ang sinasabi ng Department of Energy ay mas mataas kung ano yung 2 linggo na magkakasunod, tipong yun din yung susunod na darating na Martes Parang ang naglalaro po sa susunod na Martes parang 15 to 20 pesos per liter muli ang itataas at hanggat hindi natatapos itong US aggression ay talagang tataas yung presyo ng petrolyo. Ay nako, itong gobyerno to na mga kadonatics, instead na
ibigay, i-subsidize yung fuel consumption mga kadonatics. Pinigay tulong, ay nako, tag 5,000 na once in a lifetime lang mga kadonatics mangyari. Ay nako, dapat sinalplak yan doon sa fuel, di ba? Doon yan ilagay. Para naman mga kadonatics, yung 30 billion na nagastos nila for this only yung tagpa 5,000 na para sa mga drivers, 30 billion mga kadonatics. Bakit ibigay ng buo? Kung diretso yan doon sa fuel consumption mga kadonatics, ang laking tulong para sa kanila. Napakalaki talaga. Well, anyway, ganyan naman talaga yung administrasyon ngayon Hindi nag-iisip, lutang talaga. Na bangag nga mga kadonatics. Akala niya kasi makukuha niya yung loob ng taong bayan by giving them upfront money mga kadonatics. No. Anyway, comment down below mga kadonatics. Agree ka ba na sinuspende yung 1 peso na dagdag pamasahe mga kadonatics? Okay lang ba sa'yo kung ikaw isang nagabiyahe ka everyday na bigyan sila ng piso mga kadonatics, itong mga driver? Okay lang ba sa'yo or hindi? Tama yung ginawa ni Bongbong Marcos. Comment down below at babasahin natin yan. I am just curious mga kadonatics kung ano yung hinaing ng ating mga kadonatics natin sa comment section. Kung nadidismaya kayo kay BBM, mag-rally kayo para magtanggal sa pesto si BBM. Magsama-sama kayo. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Tama. Bye-bye.